So yun na nga no, for today's video is gusto kong ipakita sa inyo ang hitsura ng Davao City International Airport. O paano nga ba no, or guide ho ito no, paano makapunta sa Davao City Airport, paano makapasok. So okay, so magsimula tayo. Kunyari galing kayo ng Ecoland Bus Transport Terminal, sabihin natin na kayo ay taga Soc-Sargent area no, taga southern part of Mindanao, western Soc-Sargent na lang no. Kasi ang mga taga Zamboanga Peninsula, meron naman silang airport din naman doon, no? So, Soc-Sargent in some part of Barm area. So, pupunta kayo ng Manila, tapos dito kayo dadaan sa Davao City Airport. So, ang gagawin ho ninyo is, sakay ho kayo ng bus from Ecoland Bus Terminal, babaho kayo dito sa may airport. Sabihin nyo sa bus driver na, kuya, baba kami, airport lamang po, no? Sa tapat ng Santa Lucia kayo. Ibababa niyan kasi ito yung pinaka bus stop. Ngayon, ito namang mga taga Davao del Norte or mga taga northern part of Mindanao, no? Mga taga Caraga region, mga taga Agusan, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte. So kapag kayo pupunta naman ng Manila via Davao City International Airport, at first time ho ninyo paano makapasok, so magbabas lang ho kayo ulit na sa lugar, probinsya. Sabihin nyo sa driver na airport lang ho kami, kuyang driver, ibababa ho kayo niyan sa may Santa Lucia Mall, diyan kayo ibababa sa kabila. Matagagaling sa Ecoland, dito yun ibababa ito. So kayo mataga norte, galing kayo doon kayo ibababa sa kabila. So pwede kayo magtawid, may nakalagay na no jaywalking, no use crosswalk. So punta kayo sa doon sa tulay, malayo yun. Pero kung meron kayong dalang malita, di ko alam kung anong gagawin ho ninyo, I suggest mag-taxi na lang kayo from there, papasok pa loob. Pero kung wala kayong dalang malita, no, backpack lang naman, kagaya sa ating ginawa lagi, no, pag ako'y nababiyahe, backpack lang. Tawid na lang kayo dito, meron din underpass naman doon sa ilalim, no, malamang underpass. Anyway, so tawid kayo. Tapos pagkatawid ho ninyo, yan, lakad na ho kayo dito. So tara, let's go to Davao City International Airport area. Maglalakad lang ho tayo nang makita ho ninyo ang madadaanan ho natin, no? So itong madadaanan ko ay madadaanan nyo rin kapag kayo ay papasok sa airport para kayo sumakay ng eroplano. Pero kahit hindi kayo sasakay ng eroplano, pwede nyo gamitin itong guide na ito para sumundo, no? Paano nga ba sumundo ng yung AFAM? Galing sa Amerika. Punta kayo dito, sundin nyo itong ginagawa ko, no? Ito lang, lakad lang kita ng konti. Kasi ano lang naman to, malapit lang naman siya. Exercise din. Tsaka maganda maglakad dito papunta pa loob ng airport kasi ang ganda ng daanan, ng aisle, ng walkway, no? Ng corridor, ng pathway. Kasi nasa lilim ng punong kahoy. Lalo kapag tanghali or araw, yun talagang broad daylight na meron talaga yung makikita sinag ng haring araw. Ibig sabihin is fair weather. So maganda, no? Perfect ang combination ng blue sky, greeneries na mga punong kahoy, and shade, no? Tsaka yung ambience, tahimik tsaka malinis. Ito yung underpass, ha. Yan. Papasok lang ho tayo dito sa loob ngayon. Dadalhin ho kayo, guide lang ho ito para sa mga sasakay ng eroplano, first time na makapunta dito. Kung hindi man first time nakalimutan na, no? Kasi matagal na, 5 years na nakalipas bago makasakay ulit. So mga taxi namin dito, marami kami taxi. So sa mga gustong palabas naman ng airport, maraming taxi. Okay, mag-alala, mura lang. Not unless kung kayo gawin ng Mati City, Tagum City, tapos pagka-taxi kayo, medyo yan, 1.5 gano'n, no? 1.2, depende sa sabot, depende sa usapan, agreement, gano'n. Lakad lang, si sir, baka empleyado si sir, no? Please bear with us, stop. Yan, lakad lang, pababa. Ang pagpalabas sa Manggaling Airport, yun ang medyo crucial. Hingal sa inyo yan, aabotin nyo. Kasi kung meron kayong dalang malita, tas walang gulong, mahirapan kayo. So pag may gulong pala ang malita ninyo, dito kayo dadaan sa kabila. Dapat, dito. Dito kayo dadaan kasi kahit pa sabi natin parang bricks ang style, at least hindi siya kagaya dito na butas-butas talaga siya. So pagka tama-tama pagkalabas nyo, sira na yung gulong ng inyong malita. So kapag susundo kayo dito, try to make sure, no, na meron kayong bit-bit na ID. Kasi syempre checkpoint sa police, no? Titignan saan kayo, sir? Susundo po, may susunduin lang, ganon. ID. Saan kayo, sir? Sasakay ko ng aeroplano, punta akong Manila. Sige, ID, patingin ng ticket, ganon. So dapat nakaready yung ganon,
Or else hindi kayo makakapasok dito. Ito na yun ha, ang airport. Yan. So meron tayong parking space. And tapos itong ano no, duty free. Shout out. Hindi ko na try na makapag duty free. Hindi ko naabutan yan. Siyempre, hindi ko alam kailan nagsarado yan. Baka early 2000 is past date pa ako niyan. Duty free. Pero at least nakita na ako ng duty free. Picture ng duty free talaga sa may ano, Bacolod City, tsaka sa, Silay rather, no? Silay City kung saan matatagpuan ang Bacolod Airport. And of course, sa may Batuan, Cabatuan, no? Cabatuan Airport ng Iloilo. Yan, duty free. Dito sa Davao, wala ng duty free. Ayan, parking space. Ito yung makikita ko ninyo dito. So, kahit umulan, umuaraw, umuulan. So, huwag kayong mag-alala kasi ang ganda ng ano namin dito. Aming canopy. Di ba? Canopy walk. Hindi, ano siya, may bubong, no? Yung pathway na ito ating dinadaanan. So, di ko alam kung pwede bang dumaan doon, dumiretso. Pero pwede naman dito na lang, no? Whatever. Then you see whatever. Peak hour, no? Pati pala aeroplano may peak hour. Oo. So ito yung oras ng datingan pala ng pasahero. Okay. So in fairness, may mga dagdag ngayon na establishment dito sa sa Davao Airport. So ano yung mga yon, tingnan natin. Ito yun Zoswos. Sa totoo lang, lahat ng mga airport na napuntahan ko dito sa Pilipinas, marami-rami na, mga 10 mahigit na rin siguro, no? So, parang Davao City na yata ang medyo matamlay, no? Malamya. Ang pagkalabas mo, walang Jollibee. Sa loob ha, sa vicinity ng Jollibee, ng airport, walang Jollibee, walang McDonald's, walang Starbucks. Walang mga kung ano pang mga kita paano ba, no? Pwedeng kainan, tambayan at ano pa man. So ito lang, may mga coffee shop, may mga canteen na maliliit, ganyan, pasalubong center. Pero hindi yan sapat, no? Para masatisfy ang mga bystander. Hindi, sadya siguro walang ganun, no? Para walang bystander, para talaga mas malinis ang ang airport ng Davao City. So dito sa amin, parang ini-impose dito, no, yung kultura na magiging relax lang pag may darating sunduin na isa, dalawa, tatlo, okay na yun, no? Huwag nang sunduin ng buong barangay. Naalala ko yun, share ko lang siguro alam to ng nanay ko. Alam to ng nanay ko ngayon na nanonood dyan, na meron kami isang kapitbahay, na galing sa Middle East, no, ang kanyang ilang kamag-anakan. Kapitbahay namin galing Middle East, tapos umuwi siya, siguro matagal din parang 5 years or 10 years yata bago nakauwi ng Pilipinas. Gulat siya, pagka uwi niya. Kasi yung nanay ko tsaka yung kapatid ko, isa yun sa dapat na i-meet nila pagdating sa Davao City, no? Kasi nga parang long time no see nga, gano'n, no? So ang nangyari, naantala, hindi natuloy yung mga planong maglabas, kumain, gano'n kasi yung mga magulang pala niya ay bit-bit ang buong barangay, isang talaga, dump truck. So malubong sa airport. Di ba? So yun, no? Experience lang. Pero matagal na yun, that's 10 years ago, no? O matagal pa doon. So, yun yung siguro parang gusto ng mga Duterte government sa Davao City na wag nang masyadong i-big deal ang pagdating ng mga kakilala at kamag-anakan, like talagang todo effort punta ng airport at ito magkukumpulan, magsisiksikan to the point na hindi na kami binigyan dito ng mga benches, mga mauupuan. Look at that, look at this, look at those people. Tingnan mo sila, diba? So, andyan na sila, kumpulan, nakatayo lahat yung mga yan, wala silang mauupuan. May mga nagsabi, mayroon akong nababasang mga komento dati na anti-port daw itong Davao City International Airport, kasi nga daw pag walang sasakyan hindi ka daw pwede sumundo. Hindi naman, ako yung nakasundo naman kahit wala akong sasakyan, di ba? So pwede pa rin, no? Yun nga lang, isa dalawa lang okay na siguro, tama na. Tsaka dati yun pandemic din kasi yun. Pagkaalala ko dito pandemic era, hindi pwedeng sumundo ang dalawa, isa lang talaga, driver tsaka yung pasahero. Yung yung susunduin, ganun. So pag meron pang isa, bawal na yun. Isa lang talaga. Yung iba, maiiwanan sa labas. Although naging issue yun ha. Kasi nga kawawa daw yung mga sumusundo, nasa labas daw, nauulan na, naiinitan. So sa labas labas ang vicinity ng airport premises. Dito at least kakapasok na sa looban. Yun nga lang walang
bubong. I mean walang maupuan, walang mga benches na maayos para maupuan sana ang mga bystander na nag-aantay. Which is okay lang 'yun. O nga pala, may upcoming ba na Ironman nagaganapin kasi meron, no? Ay, tanong natin, siyempre. Ay, di, sumakay na tuloy.